Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong channel. Matagal na po akong nakikinig sa mga kwentong ibinabahagi ninyo at naglakas na rin po akong ipadala ang sarili kong karanasan. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang May. 28 na po ako ngayon. Pero ang kwentong ito ay nangyari noong ako ay 16 anyos pa lamang. Nakatira po kami sa isang liblib na barangay sa probinsya ng Isabela. Ang buhay po namin doon ay payak. At ang ikinabubuhay lang talaga ng pamilya namin ay ang pagtatanim ng mais. Ang tatay ko po ang nagsasaka at kaming magkakapatid, bilang ako ang panganay, ay katulong niya sa pag-aararo kapag walang pasok at sa pag-aadi. Ang nanay ko naman ang bahala sa bahay at sa paglalako ng konting gulay na naitatanim niya sa bakuran. Ang bahay po namin ay maliit lang. Gawa sa kawayan at tiyero ang bubong. At nakatayo sa gitna mismo ng aming lupang sinasaka. Ibig sabihin, ang literal na kapitbahay namin ay ang napakalawak na taniman ng mais. Ang pinakamalapit na bahay ay halos kalahating kilometro pa ang layo. Pero sanay na kami sa ganito. Bilang panganay, kailangan kong gumawa ng paraan. May isang medyo may kayang pamilya sa bayan, mga 3 kilometro mula sa amin, na naghahanap ng kasambahay noon. Hindi ako nagdalawang isip. Nagpaalam ako kay nanay at tatay na titigil muna ako sa pag-aaral sa susunod na semester para tumulong sa kanila. Kahit labag sa loob nila, pumayag sila dahil wala naman talaga kaming ibang aasahan. Ang naging trabaho ko noon ay labandera at tagalinis. Ang usapan ay uuwi ako araw-araw dahil ayaw kong iwan si nanay. Kaya araw-araw bago pa sumikat ang araw, naglalakad na ako papunta sa bayan. At pauwi, kadalasan inuumpisahan ko na maglakad bago pa mag-agaw ang dilim at liwanag. Ang daan pauwi sa amin noon ay isang mahabang pilapil. Sa magkabilang gilid, puro maisan. Kapag hapon maganda ang tanawin doon. Ngunit habang tumatagal, palagi na akong ginagabi. Minsan, inaabutan na ako ng 7:00 sa daan. Dito na nagsimula ang kababalaghan, Sir JD. Isang gabi, medyo pagod ako galing sa trabaho. Naglalakad ako sa pilapil nun. Ang tanging ilaw ko lang ay ang maliit na flashlight na de baterya. Kabilugan ng buwan noon, kaya medyo maliwanag naman. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba nun. Pakiramdam ko, parang may sumusunod sa akin. Noong una, binaliwala ko iyon. Baka mga magsasaka lang na nag-iikot. O baka may mga lasing lang na nagtatago. Pero, ang mga kuliglig na kanina lang ay napakaingay, ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig ko na lang noon ay ang yabag ng aking mga tsinelas sa tuyong lupa at ang sarili kong paghinga. Pagkatapos ay may naamoy ako. Isang amoy na napakabango. Amoy ng sampagita. Napakatamis ng amoy nun. Pero nakakakilabot dahil alam ko walang taniman na sampagita sa gitna ng maisan. Sinundan iyon ng isang amoy na kabaligtaran naman. Amoy ng malansang isda o parang tugo na natuyo sa araw. Naglakad ako ng mabilis nun. Maya-maya, parang naramdaman kong may naglalakad na kasabay ko. Pero naririnig ko nasa loob ng maisan yun. Bawat takbang ko, sumusunod din yung naglalakad. Kapag huminto ako, hihinto rin yung kaluskos. Itinutok ko ang flashlight nun sa loob ng maisan. Wala akong makita kundi ang siksikang mga puno. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Pero ngayon ay halos tumatakbo na ako.
Yung kaluskos doon ay bumilis din. Palaging nakasabay sa akin. Nang malapit na ako sa may liko ng pilapil, mga 100 metro na lang mula sa bahay namin, biglang may tumawid sa daraanan ko. Isang anino. Napakatangkad nito. Mas matangkad pa sa mga puno ng mais nun. Huminto ito sa gitna ng daan. Pero nakatalikod dito sa akin. Hindi na ako makagalaw sa takot nun. Sa sinag ng buwan ko lang naaaninagan yung nilalang na yun. Payat na payat ang katawan nito. Yung mga braso nito ay napakahaba din. Halos sumayad sa lupa. Ang buhok naman nito ay mahaba rin at gulo-gulo na. Nakatayo lang ito doon. Hindi gumagalaw. Yung naaamoy kong sampagita at dugo ay sobrang bagsik na nung mga oras na yun. Halos masuka na nga ako. Dahan-dahan, yung nilalang sa harap ko ay lumingon. Hindi ko makita ang mukha nito. Pero nakita ko ang 2 mata nito na kulay pula. Binitawan ko yung mga dala kong gamit nun at tumakbo ako ng tumakbo. Narinig ko na parang sinundan din ako ng nilalang na yun. Pero ang tunog ng kanyang mga paa ay hindi takbo ng tao. Parang malalaking ibon na mababa ang lipad. O parang may isang bagay na gumagapang ng mabilis sa mga dahon nun. Nakarating ako sa bahay namin na humiyaw. Sinalubong ako ni tatay nun. Dala ang kanyang itak. Nagsisisigaw ako. Tapos itinuro ko ang maisan. Pero wala naman silang nakita. Kinagabihan hindi ako makatulog. Yung mga aso sa kapitbahay namin, kahit malayo, ay walang tigil sa pagtahol nun. Parang may pinapaalis sila. Kinabukasan, ayaw na akong payagan ni tatay na pumasok. Ngunit kailangan namin ng pera. Nagmatigas ako. Sinamahan niya ako hanggang sa kabilang dulo ng maisan. Pero sa pag-uwi, mag-isa na naman ako. Sa mga sumunod na gabi, hindi na po nagpakita yung nilalang na iyon. Pero alam kong nandoon pa rin siya sa maisan. Yung amoy niyang mabagsik na amoy ay palaging nanton. Minsan, may makikita ako mga patay na ibon sa pilapil o mga manok na walang mga lamang loob na parang sinadya na ilagay doon para makita ko iyon. Ang pinakamatinding nangyari sa akin ay noong isang gabi na may bagyo. Malakas ang ulan at hangin nun. Pilit kong tinatahak ang pilapil noon at ang putik ay lampas bukong na. Madilim din tapos yung flashlight ko biglang namatay. Bigla akong nadulos noon at nahulog sa gilid ng pilapil papunta sa loob ng maisan. Basang-basa ako at puno ng putik nun. Umiiyak ako habang sinusubukang tumayo. Nang itaas ko ang aking ulo, nakita ko ulit siya. Nakatayo siya sa harap ko. Mga 1 dipa lang ang layo. Nakayuko. Ngayon, nakita ko na ang mukha niya. Ang balat niya noon ay maputla at parang sa isang bangkay na nalunod. Pero yung mga mata niya ay kulay pula. Ibinukan niya ng konti yung bibig niya noon. At nakita ko ang mga ngipin niya na hindi pantay-pantay at matutulis. At ang dila niya, Sir JD, ay napakahaba at itim na parang sa mga ahas. Hindi ako makasigaw nun. Hinawakan niya ang braso ko. Ang kamay niya ay nagyayelo sa lamig doon. At ang mga kuko niya ay mahahaba at marurumi. Hindi siya nagsasalita. Tinititigan niya lang ako na para bang ako ay isang pagkain na matagal na niyang hinihintay. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas nun. Sinipa ko yung aswang at gumapang ako pabalik sa pilapil. Tumakbo ako sa gitna ng rumaragas ang ulan. Hindi alintana ang putik at ang hangin nun. Pagdating ko sa bahay,
nagkaroon ako ng mataas na lagnat. 3 araw akong walang malay. Nang magising ako, ikunento ko ang lahat sa pamilya ko. Kinaumagahan, si tatay at ang mga tiyuhin ko ay nagdala ng mga bolo at pinutol ang mga mais malapit sa bahay namin. Kahit hindi pa panahon ng anihan, kahit malulugi kami, sinunog nila ang mga ito. Mula noon, hindi na ako bumalik sa trabahong iyon. Mas pinili naming maghirap kaysa may mangyari pa daw sa akin. Ang nakakapagtaka, Sir JD, matapos ang insidenteng iyon, ang mga sumunod na tanim ni tatay ay naging maganda. Ang ani ay sumobra-sobra. Nakabayad kami sa mga utang at nakabalik ako sa pag-aaral. Hindi ko maintindihan. Pero sabi ng lola ko, ang nilalang na iyon ay manliligaw ko daw. Isang uri daw ng aswang na hindi kaagad pumapatay, kundi binabakuran ang kanyang biktima. At marahil, ang biglang pagbuti ng ani namin ay ang kanyang paraan para manatili kami doon. Para manatili ako sa teritoryo niya. Pero hindi na kami nakatira doon ngayon, Sir JD. Pero hanggang ngayon kapag nakakaamoy po ako ng sampagita, parang bumabalik ang lahat ng takot ko. Maraming salamat po sa pagbabahagi nito, Sir JD. More power po sa inyong channel. Ako po si Mark, 30 anyos, tubong Capiz. Ang kwento ko po ay hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa aking ama na itatago na lang natin sa pangalang Lito. Isa po siyang mangingisda noon. Lumaki po ako sa isang baryo sa Capiz kung saan tabi kami ng dagat. Ang aming buhay ay nakadepende sa kung ano ang ibibigay ng dagat nun. May mga araw na sagana at ang bangka ni tatay ay halos lumubog sa dami ng huli. Ang mga isdang iyon ay ibinebenta naman ni nanay sa palengke at ang kita ay sapat para sa pagkain, gamot at sa aking pag-aaral. Pero madalas ang mga araw na mahina ang huli. Ang tawag ni tatay doon ay masungit daw ang dagat. Uuwi siyang pagod, basang-basa sa pawis at tubig dagat. At ang dala lang niya ay ilang pirasong isda na sapat lang para sa aming hapunan. Si tatay ay kilala sa aming lugar. Isa siya sa pinakamatanda at pinakamagaling na mangingisda nun. Alam niya ang pasikot-sikot sa dagat. Alam niya kung saan may maraming isda sa pamamagitan lang ng pagtingin sa kulay ng tubig o sa pag-amoy ng hangin. Matigas ang kanyang katawan na pinatibay ng panahon at ng araw-araw na paghila ng lambat at pagsagwan. Ngunit nitong mga huling taon, napansin ko ang kanyang panghihina. Malimit na siyang umuubo pagkagaling sa laot. Ang kanyang mga braso na dati ay matitigas ay tila lumiliit. Sinabihan ko siyang tumigil na. Ako na sana ang papalaot. Pero ayaw niya. Ito na raw kasi ang buhay niya at dito na siya mamamatay. May isang partikular na problema na kinakaharap namin noon. Ang aking ina ay nagkasakit din. Malubha ito. Kinailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Ang pera na naipon namin ay hindi sapat nun. Ang dagat naman ay tila nagdamot din. Halos 1 linggo nang walang disenteng huli si tatay noon. Ang mga malalaking commercial fishing boat ay halos sinimot na noon ang mga isda malapit sa amin. Kaya kailangan pa ni tatay na pumalaot ng mas malayo. Bigla kong naalala ang mga kwento ng aking lolo noon na mangingisda rin. Ikunento niya na ang dagat daw ng Capiz ay hindi lang mga isda ang laman. May mga berdugo raw din dito. Mga nilalang na
Nag-aanyong malalaking isda. Minsan parang higanting pugita o parang isang pating na may mga paa sila. Sila raw ang kumukuha sa mga mangingisdang sakim o sa mga nagpapakalayo sa laot. Binaliwala ko ito bilang mga kwento lang noon. Isang hapon, Martes noon, nakita ko naghahanda si tatay noon. Inaayos niya ang kanyang makina, ang kanyang lambat, at ang mga ilaw na gagamitin niya. Kumunot ang noo ko noon, para kasing napakaitim ng langit noon. Tila ba masama ang panahon. May parating palang bagyo noon, ayon sa balita sa radyo. Pinigilan ko si tatay noon. Sinabi ko na delikado ang pag-alis niya, pero umiling lang si tatay. Kailangan daw namin ng pera para kay nanay. Isang huli lang daw. Isang malaking huli ang kailangan niya. Hinalikan niya si nanay sa noo nun. Tinapik ako sa balikat at itunulak ang kanyang bangka sa dagat. Pinanood ko siyang lumayo hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang siya sa papalubog na araw. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan. Ang hangin din ay humahagupit. Ang mga alon nun ay parang mga tsunami na gustong lamunin ang aming baryo. Buong gabi gising ako nun, nakikinig sa radyo at sa lagay ng bagyo at nagdarasal na ligtas si tatay. Kinaumagahan, humina ang bagyo nun. Pero si tatay, wala pa rin. Tanghali na din. Nagsimula na kaming mag-alala. Nagpasya ang mga kapwa mangingisda din sa amin na parang magsasagawa kami ng search party. Sakay kami ng 3 malalaking bangka. Hinahanap namin noon ang bangka ni tatay. Halos dapit hapon na may narinig kaming sumigaw. Natagpuan namin ang bangka ni tatay noon. Sir JD, ang eksenang iyon ay hinding-hindi ko malilimutan. Ang bangka ni tatay noon ay nakataob, palutang-lutang malapit sa isang maliit na isla na puro bato. Pero ang itsura ng bangka, parang hindi sinira ng alon nun. Ang gilid ng bangka ay may malalaking kalmot. Parang may isang higanting leon na kinalmot ang makapal na kahoy nito. Ang makina din ng bangka ay wasak. Parang pinukpok ng isang bagay na sobrang lakas. Pero ang pinaka nakakakilabot ay ang lambat. Ang lambat ni tatay ay nakakalat sa tubig pero buhol-buhol. Nang hilain namin ito pataas, may nakita kaming nakasabit doon. Akala namin ay katawan ni tatay iyon, pero hindi. Isang malaking piraso pala ito ng balat. Kulay berde yun, na parang balat ng isang bayawak. Pero makapal at madulas, kasi laki ito ng pinto. At ang amoy ng Sir JD, amoy malansa na hinaluan ng nabubulok na karni. Sa dulo ng balat na iyon, ay may nakita kaming parang palikpik, pero matigas na parang buto at matalim sa gilid. Hindi na namin nakita si tatay. Umuwi kaming luhaan. Si nanay ay halos hindi na makapagsalita sa pag-iyak. Pagkalipas ng ilang buwan nun, namatay din si nanay. Umalis na ako sa Capiz, Sir JD. Ipinagbili ko ang bahay at lupa namin doon. Pero ang alaala ng nilalang na iyon at ang pagkawala ni tatay ay mananatiling misteryo na hindi ko kailanman malilimutan. Salamat po sa pagbabasa ng kwento ko, Sir JD. Hanggang dito na lamang po.